Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Isang mapagpalang pagbati ngayong maulan, makulimlim at maulan na araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama po rin po natin sa ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer, Jam Season, sa ating master control si Miss Susan Aison, and of course si JP si JP na lang, nahirapan ako sa last. Thank you very much, JP. And of course, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang shortwave broadcast using the facilities of Voice of America through their shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede pa rin po nyo masubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones, iPhone man or Apple or Android phone. Siksik, lilig at umaapaw po ang ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. Sapagkat makakasama po natin sa unang bahagi ng ating programa ang ating putihing kalihim, ang bagong talagang kalihim ng Department of Health. Ito ay walang iba kundi si Secretary Edwin Mercado. Kung niyo pong matatandaan, bago matalaga bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, naging President and CEO rin po si Secretary Mercado ng PhilHealth. Yeah, so marami tayong mapag-uusapan this morning. So makakasama na po, nasa linya na po natin siya. Magandang umaga po, Secretary Edwin Mercado, at welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Bagamat maulan, dapat po manatiling safe ang ating manonood. Indeed, it's a pleasure and an honor to have you dito po sa ating programa Global na Tayo, Secretary. Well, Sec, hindi ko na po pahabain ito sapagkat marami tayong mga pag-uusapan. Unahin ko na muna itong kasi ilang linggo ng masamang panahon, Sec, bunsod ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyan pa rin nararanasan ng habagat. At thus far, ano po ang resulta ng monitoring natin sa kalusugan ng mga kababayan natin? Nagkaroon na ba tayo ng pagdami ng mga kaso ng flood-related diseases, Sec Edwin? So, tayo po yung nagmo-monitor, meron po tayong Health Emergency Management Bureau. At ito po ay sumasangguni doon sa ating mga rapid teams, mga rapid response teams sa ating mga regional office. Sa kabuuan po, meron na almost 1.47 million na affected families with about 5.1 million individuals across the regions of NCR, CAR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, and 9. At meron po tayong na talagang 313 evacuation center kung saan naman po tayo ay may mga kawani rin po na tumutulong, nagbibigay po ng mental health and psychological support at nagbibigay din po ng ating mga wash na tinatawag, water at saka po yung ating mga sanitary hygiene kits para po matulungan ng ating mga kababayan. Minomonitor din po namin ito pong resurgence nga po ng leptospirosis. Bagamat meron po yung nakatakdang incubation period po na 15 to 30 days. Kaya po minamatyaga namin. Sa ngayon po ay kumpara pa nung nakaraang taon, meron po tayong 3,440 cases. At ito po ay 35% na mas mababa nung kumpara nung nakaraang taon. Bagamat nag-umpisa nga lang po yung ating ulanan na mas matindi dito sa NCR nung nakaraang linggo, minamatyagan po namin at sinusubaybayan kung ito po ay tataas pa. Meron na po tayong mga binahaging mga
doxycycline na tablets sa ating pong mga ah, public hospitals. At ito po ay pwede pong i-avail ng ating mga kababayan. At ito po ang pinakamagandang prophylaxis, lalo na po doon sa mga may sugat at nababad po ang kanilang katawan. At meron din po tayong mga yakap clinics kung saan po pwede rin sumangguni ang ating pong mga kababayan, at po ay meron din tayong available na doxycycline sa gamot. Meron po tayong mga 2,983 na drugstores kung saan po makaka-avail po nitong ating doxycycline through the gamot program po. Okay, pero matanong ko na rin po, Secretary Mercado, may mga reports po kasi na may mga ospital ngayon na ika nga inabot na rin ng baha o naapektuhan na rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ano po ang sitwasyon ng mga ospital sa loob at labas ng Metro Manila na nakakaranas po ng pagbaha o naapektuhan ng habagat? Nakarating na po ba sa inyo to at ano ang mga aksyon na nagawa po ng kagawaran? So sa Kabuuan ho, ay dalawang hospital lang naman talaga yung ating apektuhan ng baha. Although yung Kabuuan po, may 60 healthcare facilities po tayong affected. Kasama po dyan yung mga barangay health stations, yung pong ating mga rural health offices. Doon po sa ating mga hospital na naapektuhan po, tinaas po muna yung ating mga pasyente para nga po maibsan dito at maiwasan yung mga tubig na rumaragasa. At ngayon po, ano naman, hindi naman po tumitigil ang kanilang serbisyo. Meron din pong siyam na LGU hospitals na affected, at yun naman po ay amin din pong tinutulungan para po makabalik doon sa kanilang normal na activities at operation. Alright. Isa po rin po sa tinututukan ngayon, Sec, I hope you can indulge me on this. Isa pa rin sa mga tinututukan ngayon ay yung atas na rin ng Pangulo tungkol dito sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Sec, I understand may mga intervention na kayo kaagad sa nangyaring ito, Sec? Tama yan, Ray. Kahapon nga, agarang pong tinawagan ng ating CHD ng Zamboanga, yung ating regional office. At pinagbili na alagaan po itong ating mga naapektuhan. So una po, pinadala po namin sa Ateneo para suportahan po yung kanilang mga psychologists at psychiatrists, yung ating pong mental health and psychosocial team. At ito pong tinawagan ko rin po yung ibang mga hospitals, in fact, na para po kumustahin yung pong ating pong mga naapektuhan. At meron din po tayong kautusan na ito pong ating mga naapektuhang mga nadala sa ospital ay sasagutin po ng kagawaran ang kanila pong gastusin. Sasagutin po ng kagawaran yung kanilang gastusin. Yung ano po yan, yung pagdating po sa mga medical and mental health services. Tama po ba, Yeah. Sec? Yes po, at pati po yung mismong hospital fees kung na hospital. Okay. Now, dito na tayo, Sec, sa pagkakatalaga sa iyo bilang bagong kalihim ng Department of Health. Alam niyo, Sec, kasi sinusundan namin ang inyong performance, ang performance ng PhilHealth sa pamumuno ninyo. Maganda na po yung pamamalakad nyo sa PhilHealth. Gaya ng pagpapatupad ng mga services nito tulad nung meron kayong yakap program. Pero why accept the position as health chief ng bansa? Personal ba kayong kinausap ni Pangulo hinggil dito? Pwede po bang pakikwento sa amin, Sec, kung paano ito inilatag sa iyo? Ito naman po ay naihahayag na ng ating Pangulo sa napakarami pong okasyon na ang kalusugan po ay isa sa kanya pong sinesentrong priority. At noon nga po nakaraang SONA, marami pong nagsasabi bida kayo sa PhilHealth at DOH dahil nga po na ibanggit ng Pangulo yung mga kailangan po namin gawin. So ito po yung nakalatag na, at nung ako nga po ay nilapitan, syempre po bilang isa pong public servant, ako naman po hindi humihindi pag ito po ay sa larangan po ng kalusugan at paano po natin mai-push forward ang ating universal healthcare. So ito nga pong aming ginawa, pinagsama po namin yung agenda ng PhilHealth at ng DOH, at ako po ay natutuwa rin na ang talagang presidente po ay si Dr. Beverly Ho, na isa rin po natin kaibigan at din pong hinihinga ng advice nung ako po ay nasa PhilHealth pa. So ito po ay palalawakin po natin ang mga mandatong binigay po ng ating Pangulo.
Alright. So, malinaw po yung marching order sa inyo ng Pangulo, ano po, Sec, sa pagtatalaga sa inyo bilang kalihim ng Department of Health. Pero kasi itong topic na ito, itong implementasyon ng Universal Healthcare Program, ano po ang nakikita nyo kailangan bigyan ng sentro o may kailangan pa bang ayusin kung meron man? At paano po ba ninyo planong i-accelerate ang pagpapatupad nito sa buong bansa? So ang devolved nature po ng ating healthcare ay dapat pong mabigyan pansin yung kakayanan po ng local government unit na palakasin din po yung kanilang health system. At ito po gagabayan natin. Ako po ay nagbigay na po ng parang marching order dun sa ating Bureau of Local Health Systems na ayusin at mas bigyan pansin. Kasama na rin po dito, meron po tayong palalakasin pa yung inter-hospital or inter-facility referral network kung saan po titingnan po namin kung pwedeng i-automate o meron tayong mga IT portal or para or access kung saan po pwedeng kumbaga yung continuity of care ay maisiguro para po yung mga nangangailangan mula po doon sa mga distritong hospital, paakyat po hanggang dun sa ating tinatawag na mga apex hospital o mga regional hospital ay mas malinaw at mas malinis. Pero ang isa po dito talaga ay yung palakasin po yung primary care. Kasi yun po muna ang dapat pong touch points ng ating mga kababayan. Para ang nature po kasi natin ngayon, parang pag nagkasakit, saka na lang tayo nag-iisip na Yes, humanap yes. ng magbibigay lunas Mhm, mhm. Dapat po, bago pa magkasakit, iniiwasan na po nating lumala ang ating sakit. And of course, kasama na po dyan, ano po, Sec, may I ask, pati yung pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing gamot, lalo na para dun sa mga cancer care patients. Tama po ba yun? May pag-aaral po tayong gagawin po dyan, kaya coordinated with other stakeholders. Titingnan po natin, meron pong initiative nung ako nasa PhilHealth pa na Mm. ano rin po yung i-activate yung tinatawag na Price Negotiations Board. Mhm. Ito po yung combined with PhilHealth and DOH, yung nagmamatsyag doon sa ating mga pangangailangan sa ating mga communities at kami po ay handang makipag-negotiate doon sa ating mga stakeholders na mga providers o mga suppliers naman. Alright. Nabanggit nyo kanina, Sec Mercado, na nalulugod din kayo na malaman nyo na maitalaga si Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. At nabanggit nyo nga po, may mga programa kayo nakikitang dapat palakasin at humihingi pa kayo kumisa ng advice sa kanya nung PhilHealth President and CEO rin kayo. Pero sa puntong ito, may mga iba pa bang mga shared priorities kayo with PhilHealth sa pangunguna ni Dr. Beverly Ho? Tama yan, Sir Ray, kasi naggawa po tayo ng isang common agenda. Sa kauna-unahang atang pagkakataon, Uy. meron tayong common agenda at nakalatag po yung ating roadmap at jointly po kami po ay mag-coordinate at ang sabi ko nga gagawin din namin both in the DOH at sa DOH at saka sa PhilHealth. Yung ating buwan ng ulat na every 30 days ay ating ibibigay kung ano po yung ating na-achieve. At ito po ay nasa 5 mga key areas kung tawagin po namin ay ito po yung priority areas. Ang una po nga ay yung primary care. Pangalawa po ay primary care hanggang specialty care. So yun pong mga given packages na kailangan pong itaguyod natin. Ang pangalawa po ay doon sa financial risk protection. Yung nga pong maituloy natin yung ZBB para po sa mga DOH hospital at kung pwede nga po palawakin natin yung tinatawag namang no balance bill o yung wala nang may lalabas na sa bulsa ng ating mga miyembro at kababayan para naman po doon sa certain portion ng private hospital beds kasi nakatakda naman po yan sa batas na may 10 to 15%. So yun po ay ating sinasangguni na kahapon nga po nakipag-usap ako sa mga private hospitals. Ang pangatlo po ay yung healthy communities and healthy schools. So kailangan po talagang yung pong health promotion ay palakasin po natin. At dapat po ay meron po tayong mga programa na
preventive rather than doon na tayo nakafocus sa curative. Mhm. At yung pong ating frontline processes ay pabilisin din. Kaya nga Mhm. po, tinitingnan namin mag-automate pa at yung ating health records ay magkaroon po ng interoperability o yung common database. At syempre po yung ating mga healthcare workforce na dapat pong kilalanin at dapat pong bigyan ng suporta. Alright, nabanggit po nyo itong common agenda with PhilHealth. Kauna-unahan yata, sabi nyo nga po, this is the first endeavor with PhilHealth, yung kauna-unahang paglalabas nyo ng agenda o yung mga accomplishments. Tuwing ano to po, every month ito, Sec, at kung every month ito, saan ito makikita? So ang amin po munang tagline dito sa ating common agenda ay una sa kalusugan. Ang Mhm. ibig sabihin po ay United National Agenda for Health. So ito po ay bibigyan po namin ng meron po kaming data draft na dinidevelop para nga po may transparency tayo at naiuulat natin yung regular na cadence o yung po regular na ating pong mga ginagawa. So ito po ay pag-uusapan pa po namin ni President ni PCEO Belfo kung Mhm. jointly po ba o kada ahensya ay maglalagay ng kanyang parang transparency page. So yun Mhm. po ay pag-uusapan po namin kung paano po mabigyan po ng access ang ating mga stakeholders dun sa Mhm. ating datos. At kanina nabanggit po din nyo, Sec, kasama na rin dito sa common agenda yung zero balance billing o yung pagpapagaan sa bayad ng mga kababayan natin sa mga hospital bills. Ito rin po makakasama doon sa report na buwanan po nyo ilalabas. And titingnan po natin kung ano po yung mga datos na kailangang report. Maaari po namang ilabas kung si ilan po ang nakapag-avail. Mhm. Mhm. Pero kami po ay pag meron na po kaming linaw kung ano po yung structure ng reporting namin format, ay Mhm. ay bibigyan po namin kayo ng updates. Wah, yan masasabi talaga nating Sec Mercado, transparency in its truest nature kung talagang maipapatupad po natin yan every month. Yung mga datos na yan, Sec. Ay ano po, to the best of our ability po, ay titingnan po nating maibahagi po Mhm. ito sa ating stakeholders. Alright. Sec, pero of course, I hope mapagbigyan nyo rin itong aking katanungan na ito dahil siyempre alam naman po ng mga kababayan natin na ah, kayo po ay tinalaga kapalit ni Kalihim Herbosa. Ano po? Midway to his I'm sorry, ni Pujalte pala, I'm sorry. Ni Secretary Pujalte. Hindi pa siya nagtatagal, wala pa yatang isang buwan. Pero ang punto ko dito po ano naman po ang ano po ang pagkakataon, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap ang mga opisyal at kawani ng kagawaran ng kalusugan at least sa central office? Kamusta po yung moral ng ating mga empleyado ng kagawaran sa likod po ng mga nangyaring biglaang pagpapalit ng liderato, Sec Mercado? So, doon nga pong Lunes ay ginanap namin yung unang flag raising activity na ako na po ang nasa pamunuan. Ako na po ang tinalagang kalihim ng kagawaran. At binahagi po natin, bukod po yung shared agenda, yung ating nga pong pagpapahalaga dito Mhm. po sa internal communications at saka po dito sa pagpapahalaga doon po sa ating mabilis, patas at mapagkakatiwala ang tagline or objective. So ito po ay ginagawa natin po at meron na po tayong mga tinalagang mga bagong mga key people at the level of the ASEC and the USEC level. At tinitingnan pa rin po namin kung ano po ang pwedeng gawin para nga po maramdaman ng ating kawani na ang management po ay nakikinig at kami po ay compassionate doon sa kanilang mga dinudulog. So kami Mhm. po ay bukas, ang aking pong opisina ay bukas makipag-usap sa ating mga kawani. Okay. Lastly, Sec Mercado, ano naman po ang mensahe mo sa publiko, sa taong bayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan mula sa kagawaran? So, una po dyan, Ray, yung atin pong initiative doon sa measles, rubella supplemental immunization program.
medyo po nababahala kami na ang ating pong immunization rate ay mababa. So ito po muna ang aking tinutukan. Mhm. At gusto ko po lang assure ang ating mga magulang, ang ating mga stakeholders na ito po ay safe. Ito po ay talaga pong pinag-aralang mabuti at marami po tayong mga technical experts na talaga pong nagsasabing ang benepisyong makukuha sa pagbabakuna ay higit doon sa risk na pwedeng mangyari sa isang hindi bakunadong bata. Dahil may mga komplikasyon po yan na pwede pa pong idulot ng mas malalang kapansanan. So ito po ay ating ginagawa at ang nais ko nga pong ipabahagi, kami po ay bukas at kami po ay ni Dr. Bev po ay talaga pong nag-set ng common agenda at kami po ay tutugon din at papakita po natin na tayo po ay transparent at tayo po ay tutugon sa mga kahilingan po ng ating mga kababayan. Well, with that, Secretary Edwin Mercado, let me express our deepest gratitude and appreciation sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin dito sa Global na Tayo. And we sincerely hope and pray na magkaroon pa kami ng isa pang pagkakataon na makapanayam kayo sa issue naman o sa usapin naman ng tinatawag na budget ng Department of Health na naka-indicate sa National Expenditure Program for 2027. Thank you very much po, Secretary Mercado, at congratulations first of all, and we wish you all the best sa pangunguna po ninyo sa kagawaran ng kalusugan. Salamat, Sir Ray. At kami po ay isang DOH at PhilHealth na una sa pagtulong, una sa pag-usad, at una sa pagkakakilala. Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Health, Secretary Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, mainit pa rin po pinag-uusapan ang nangyaring pamamaril na naman sa isang paaralan. Pribadong paaralan, dyan po sa may Ateneo de Zamboanga. Kung saan involved dito ang isa na namang estudyante. Kung di ako nagkakamali, 9th grader ba to? 9th grader? Lalaki, 9th grader. Involved sa shooting incident na naman. At batay sa mga report, 2 po ang nasawi. Kasama na po yung gunman o yung bata o yung estudyante na namaril. At batay na rin po sa mga paunang ulat ng mga otoridad, ang baril po na ginamit, o at least yung isa sa mga baril na ginamit, ay galing po sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay nagtatrabaho bilang bahagi ng Bureau of Customs Police. Alright. So, yan po ilang buwan lang? Wala pa yatang 2 buwan? O wala pang 1 buwan? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Kamakailan lang nangyari yung sa Tacloban, di ba? Yung shooting din sa Tacloban, involved naman dito yung 2 estudyante rin. At ikinasawi rin, ilan na nasawi doon? Mahigit sa 3, di ba? Ang nasawi doon, mga estudyante din. At eto na naman tayo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Okay? Ano bang meron sa Ateneo? Anyway, pero siyempre, nag-utos na po ang Pangulo Nag-utos na siya. Nag-utos na siya. Nagbigay na siya ng direktiba sa mga concerned government agencies. And of course, that includes the Philippine National Police. And of course, that includes the DILG. Maging siguro, pati ang NBI dito, baka ma-involve na rin. Na magkaroon ng extensive o malawakan o malalimang investigasyon dito sa sa nangyaring ito na shooting incident din sa may Ateneo de Zamboanga. Dahil sabi nga ng Pangulo, ang mga anak natin, ang mga kabataan ngayon ay kailangan mga pangalagaan. Hindi sila dapat nabubuhay sa takot. Dapat sila ay nasa mga paaralan, natututo at kailangan silang maproteksyonan. Sabi naman ni House Speaker Faustino Boji D.
III sa kanya sa isang sa mga pahayag niya. Ang sabi niya hindi ito hindi ito dapat pinag-uusapan, hindi lang ito dapat pinag-uusapan. Tapos kinabukasan wala na, hindi na naintindi. Dapat kasi talaga magkaroon ng mga batas, ma-improve yung mga batas, ma-improve yung mga security measures para hindi na maulit ito, di ba? At dapat magkaroon ng consultation sa magulang, sa mga school authorities, sa mga police authorities, at of course sa mga guro at sa mga kabataan para malaman ano ba talaga ang problema, ano ba talaga ang nangyayari. Of course, maraming issue yan tungkol sa mental health, security issue, family issue. Maaring makasama na rin ang impluwensya sa komunidad dahil naniniwala ako ang paghubog sa isang kabataan para maging isang responsable at produktibong miyembro ng mamamayan ay hindi lamang dapat inaatang sa balikat ng mga magulang. Although sila yung dapat may sole responsibility, pero meron ding contribution ang komunidad, ang barangay, yung environment na kanyang kinalalakihan. Yung mga yung mga gadgets na ginagamit niya, yung mga gadgets, yung mga na-expose sila. O dapat meron ding control diyan ang gobyerno, hindi lang ang magulang, di ba? Pero ang ano talaga diyan is magulang. Sila yung unang-una, yung family. Yung unang-unang dapat nakakakita ng mga problema, nakakausap ng mga anak nila, ng mga kabataan, di ba? Napakahalaga. Kaya napakahalaga rin po ng role ng mga mambabatas natin para masiguro na itong ating mga kabataang mag-aaral ay napoproteksyonan. Kaya nga meron tayong tinatawag na House Committee on Basic Education. So, sa pagkakataong ito, alamin natin mula sa mismong chairperson ng House Committee on Basic Education, una-una yung kanyang reaksyon. Kasi makakasama po natin later on sa ating programa si Representative Roman Romulo. Siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Alam niyo po itong si Representative Romulo, talagang simula po nung naging chairperson ito ng House Committee on Basic Education, nakatutok na po ito talaga sa kalalagayan ng ating mga estudyante na mga mag-aaral sa basic education, lalo-lalo na sa yung mga pumapasok sa ating mga government public schools at saka maging sa mga private schools. At kasama ng iba pang mga members ng kanyang komite, bumabalangkas na mga batas o mga pamamaraan upang hindi lamang may itaas ang antas ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo na sa basic education, kundi masiguro yung kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga guro. Antabayanan po nyo yan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Makakasama natin Representative Roman Romulo, Chairperson ng House Committee on Basic Education. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Naputo pong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon at makakausap na po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, Representative Roman Romulo. Representative Romulo, magandang umaga po at welcome po muli sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga po sa atin lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa atin na makausap po ang taong bayan. It's our pleasure and an honor to have you again dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Representative Romulo, naulit na naman
yung nangyari sa Tacloban kung saan merong shooting incident involving students dito sa Ateneo de Zamboanga. Bago ang lahat, kunin ko muna po ang reaksyon ninyo bilang chairperson ng House Committee on Basic Education sa nangyaring shooting incident po dito sa may Ateneo de Zamboanga. Una-una, malungkot naman po tayo dito sa pangyayari muli na ito. At syempre, dun sa mga pamilyang naapektuhan, our prayers po, and alam na, sisiguraduhin naman po natin na yung mga kinakailangan gawin ng Kongreso ay gagawin natin. Sa ngayon po, mahalaga naman dito, after the Tacloban incident, may mga ilan naman, iba rin, hindi man shooting, pero may mga stabbing incident. Yes, oo. Pero kung maalala po ninyo, during that time, alam ko, nagpatawag na naman ng conference ng DepEd, PNP, kaya gusto rin natin malaman, bakit naulit po yung incidenting ganito katulad ng Tacloban, kasi siguro naman at least yung security checks ay dapat nagawa na. Siguro kahit papano ay nasigurado hindi naging lax para maprotektahan, kasi after the Tacloban incident, kung maalala po ninyo, ang marami pong mga magulang pati mga guro and teaching personnel ang medyo nagkaroon ng alinlangan na pumasok physically sa mga paaralan. Tapos nagkaroon ng maraming mga tawag yung mga fake na mga kung ano-anong incident. So talagang kahit papaano, kailangan, yun ang sinabi natin nung panahon na yun. Ang pinaka-importante, ang first step, siguraduhin po na mabigyan ng comfort yung ating mga magulang, estudyante, teaching, non-teaching, na safe ang ating mga paaralan. Yes. Pero ito po, nangyari ulit. So, kailangan po masabi sa atin ng DepEd, PNP, kung bakit nangyari, kasi dapat medyo, for now, stricto na talaga sila sa di ba? Sa security. Security. Yes, so parang nakakapagtaka na a few months later, nangyari na ulit. Opo. Pero meron pala po kayong meron kayong House Bill na sinumite para sa social media and gaming. Nakikita nyo po ba ito na ito kaya nyo pinupush itong bill na ito dahil ito yung isa sa mga nagiging pangunahing dahilan kung bakit humahantong sa ganito ang ating mga estudyante, Representative Romulo? Well, kung maalala rin po natin, right after the Tacloban incident, marami ang nagbabanggit na nakaka-apekto yung social media, yung gaming platforms, na hindi nabibigyan ng tamang gabay ang mga ating mga kabataan. That is why marami po, actually po, sa totoo, last year pa po na umpisa na yung pagdinig dito sa mga measures na ito. Kasi marami na pong mambabatas na nag-file ng iba-ibang version ng bill na ito. Ay, katulad ngayon po, umabot na tayo, nandito na po tayo sa technical working group. At last, nung Lunes po, bago yung insidente sa Zamboanga, in fact, parang patapos na po kami sa technical working group. Isa na lang, tapos magsasubmit na kami ng version sa committee at sa plenaryo. Marami po talaga ang may nagsasabi na nakaka-apekto po talaga, especially pag walang tamang guidance. So gusto natin, kung wala naman talagang tamang guidance sa mangyayari, ay ma-regulate, mapagbawal na po natin, depende sa edad, yung paggamit ng social media and gaming platforms. Alright. Okay. So, dyan din po ba sa House Bill na yan, although of course nakatutok sa social media and gaming, pero alam ko meron pang mga ibang batas na isubmit kayo, lalo na ng inyong committee, para sa kapangangalaga ng ating mga mag-aaral at pagpapaunlad ng ating basic education. Siyempre, Yes. ito po Representative Romulo, of course, dapat involved din dito ang Department of Education. Tama po yan. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang kongreso pa, ay meron tayong bagong batas na pinasa, yung pag-institutionalize ng good manners and right conduct as an independent subject dun sa hanggang grade 6. Pagkatapos nun ay integrate na siya sa values education. Kasi naniniwala tayo nung time pa lang na yun na importante po talaga na mahubog ng tama yung karakter ng bawat kabataang Pilipino. In fact po, sa totoo,
set na rin po kami na i-oversight po yung implementation ng GMRC as a subject. Kasi dapat ilang taon na dapat na implement ito. Alam naman natin meron na good manners and right conduct. Pero hindi naman ibig sabihin na meron na ay tama yung implementation. So papunta na nga po kami, in fact, by next, nakaschedule na kami next week ng oversight sa implementation ng DepEd ng good manners and right conduct. Pangalawa, napasa rin po natin ng mga nakaraang kongreso pa yung Mental Wellness Act, kung saan ay nagbibigay po tayo ng authority sa DepEd na mag-hire ng tinatawag nating school counselor associates at ng guidance counselors. Kasi konti lang po yung guidance counselors. So nag-create po tayo ng bago yung school counselor associates. Ayun po, kung maalala po ninyo, during the time po, nung Tacloban incident, ay tinatanong na po natin nung panahon na yun ang DepEd kung ilan na yung na-hire kasi meron dapat 10,000 items this year. Ang nalaman natin nun ay medyo pinag-aaralan pa ng Civil Service Commission at hinihintay pa ng DBM. Pero since then po, na-approve na po yan ng Civil Service Commission at ng DBM. Kaya ngayon po, nasa proseso na ang DepEd sa pag-hire ng 10,000 school council associates para sa various schools natin. Kulang pa rin po yun. Pero at least malaking force na rin po yun para makatulong sa students natin, sa teaching and non-teaching personnel. Kasi alam rin natin talagang, sabi nga nung iba, maybe it's because of the technology kaya ang dami nagkakaroon ng mental wellness na issue. Yes, totoo po yun. So, sa ngayon po, matanong ko lang, Representative Romulo, kasi nabanggit nyo yan, dahil yun na sana susunod ko itatanong yung tungkol sa mga guidance counselor. So sa ngayon po, mga ilan pa lang ang na-hire na DepEd batay sa datos na nakarating sa inyo? Ang unang-una po, ang alam natin, kunyari yung guidance counselors. Sa buong Pilipinas po yan, nung pinasa namin ang batas, so nung mga nakaraang kongreso pa yun, more or less nasa 5,001 yung number of registered guidance counselors. We have about 44 to 47,000 DepEd schools. Wow. So yung pa lamang alam natin kulang na. Pero yung items na dati bago mapasa yung batas na ito, meron ng items dyan ng DepEd. Meron silang 1,000 na items o 1,500 items. Pero kahit yun po, walang takers nun eh. Wala akong masyado nag-a-apply na guidance counselor sa ating mga schools. At yung rason nun ay dahil dati, walang career path, mababa ang sweldo para sa isang guidance counselor. Pero yung bagong batas po, na-correct na po natin yan. Ngayon kasi, dati kasi po, salary grade 11 ang RGC pag pumasok ka. Ngayon po, under the new law na pinasa natin, ang starting nila salary grade 16 pag registered guidance counselor ka. Tapos yung karera mo until 24. So sa katanungan po ninyo, ilan na ba yung na-hire? Sa pagkaalam ko sa guidance counselor, yung guidance, hindi yung school council associate po, no? Yung guidance counselor, mga ano pa lang po yan, baka wala pang 1,000. Pero yung rason rin po nan ay dahil dahil hindi attractive na mag-apply sa DepEd. Pero ngayon with the new law, hopefully po, mas marami ang mag-apply. Oo, tsaka parang, correct me if I'm wrong, Representative Romulo, parang napaka-strict no requirements yata. Under ang RGC kasi po, para maging registered guidance counselor ka, kailangan may masteral program ka eh. Aray. Opo, so isipin nyo po, nag-aral ka ng undergrad mo, tapos magma-masters ka pa. Tapos salary grade 11 lang. Mababa. Kaya nga kinorek po natin sa bagong batas yan. Tinaasan na po natin. That's nice. Pero, Representative, matanong ko lang kasi ang Department of Education sa ilalim ng National Expenditure Program na sinumite ng executive na idinideliberate ngayon ng Kongreso, ang Department of Education na may pinakamataas na budget, pinakamalaking budget. Kasama rin ba, Representative Romulo, lalo na kung pag-uusapan nyo po sa inyong komite sa Basic Education, kung dadagdagan o ibabalik o dadagdagan yung mga bilang ng mga, sabihin na natin, organic security guards na magbabantay talaga, nakatalaga talaga sa mga public schools, sa mga paaralan natin? Well, alam nyo po, yung
yung tungkol sa mga security guards po natin. Dalawa po yung source of funds dyan. Magtanong po kayo sa DepEd schools natin, dalawa yung source of funds dyan. Yung isa, yung tama po kayo, yung GAA, yung General yung national budget po natin. Pero yung mas malaki na pinagkukunan po niyan, lalo na pag urban center, ay meron tayong mga local school board. Ang namumuno dyan ay yung superintendent ng DepEd at yung lokal na mayor. Diyan po merong sariling pondo yan na nanggagaling sa ating RPT. More or less po ang tawag dyan po yung Special Education Fund. Diyan po usually kinukuha po, nagre-request sa mga dagdag na mga security guards, yung mga MOE para sa ating mga paaralan. Alam ko naman po, dahil sa nangyari sa Tacloban, nakita rin naman po natin na marami naman po talagang progresibo na mga mayors. Alam ko na isa yan sa mga pinag-uusapan nila dun sa local school board nila. Pero Representative Romulo, kasi isa nga, total na pag-uusapan na rin naman po natin at nabanggit nyo kanina, yung talagang mahalagang maipahatid na serbisyo ng mental health, guidance counselors natin, taguyod. Pero, di ba, Congressman Romulo, I hope you would agree, bukod sa primary concern o responsibility ng mga magulang, yung pagpapalaki at influensya sa kanilang mga anak, malaki rin ang contribution dapat dito ng komunidad, yung community that surrounds them, na nakaka-influensya sa kanila. Tama po kayo. In fact, ang lagi kong binabanggit, lalo na pagdating ng edukasyon, yung caliber ng quality of education at yung safety, security, yung pagsasabi natin na safe learning space siya, whole community approach talaga siya. Kasi karamihan naman ng DepEd schools natin ay nandoon po talaga doon sa mga area kung saan napakarami po talagang nakatira na mga pamilya. So parang, lalo na sa urban centers po, parang nangyayari dyan, extension po ng bahay talaga. Yun ang community, yung mga paaralan. Kaya whole of community approach po ang kinakailangan. Hindi po talaga mareresolbahan yan ng school lamang. Talagang yung bigger part ay nasa community at nasa magulang. Alam mo, nabanggit niyo na rin po kasi nabuksan niyo yung paksa na ito. Habang dinidinig po namin itong issue nung sa social media and gaming regulation and ban, meron po nagpresenta sa amin ng isang pag-aaral na ginawa sa Australia. Kasi di ba po sa Australia talagang sinasabing na una na mataas tungkol dito sa social media online gaming. Ang sabi sa amin during one of the committee meetings ay parang na-revisit na po yan ng Australia. May mga adjustments o amendments silang ginagawa sa batas at sa implementation na ito. And one reason po dito ay meron silang pag-aaral, meron silang nakitang pag-aaral at sinabi rin sa atin sa committee na hindi masyadong successful yung implementation ng social media ban sa Australia kasi 1 out of 3 parents ay pinapayagan nila yung anak nila gumamit ng technology kahit na bawal siya. So doon pa lang, kaya nag-adjust ngayon ng Australia o nung first quarter kasi alam natin ng totoo. Talagang napakahalaga. At pasensya na po, wala naman akong ibig sabihin ditong masama. Pero talagang napakalaking role talaga ng mga magulang at community. And the reason for this is simply because ang mga bata po talaga, ang idolo talaga nilang, lagi nilang tinitingala, ay magulang nila yung pamilya nila. Yan po talagang idol nila Kung ano nakikita nila sa bahay nila, narinig nila sa mga nakakatanda sa kanila, yan po talaga yung yan yung ano po nila gauge nila Kasi idolo, kasi yan talaga yung nag-aalaga sa kanila End of the day, yan talaga ang idolo nila. Kaya napaka-importante po talaga ang role ng parents, ng community. Kasi sa totoo, marami na tayong community na paglabas mo ng bahay mo, talagang social beings po tayo Talagang makikipag po tayo. Di ba tayo nga po, yung kaibigan ng mga magulang natin, ang tawag, kahit hindi naman natin blood relatives yun, ang tawag natin dyan,
Tito, tito-tita, tita, parang di ba? trato natin Oo. sa kanila kamag-anak eh. Mhm. Yan rin po, part of the extended family yan. Ganun po tayo eh. Ayan, oo. Tinitingala, idolo, sinusundan po natin yung nakakananda sa atin. Mhm. Pero, siyempre, i-share rin po pa dito, Representative Romulo. I know this, siguro itong susunod kong question may fall on the lap of the Philippine National Police and the law enforcement agencies. Pero, nakikita nyo rin po ba sa House Committee on Basic Education to include at least paggawa ng batas na maghihigpit sa accessibility ng mga baril? Kasi itong base kasi sa report na ito coming from the Ateneo de Zamboanga maging sa Tacloban, yung baril na ginamit galing sa kamag-anak at nagkaroon siya ng access. Meron kayang magagawa ang House Committee on Basic Education to help the ang law enforcement agencies natin to make it more stricter or paano ba para hindi ma-access ng mga bata yung mga baril, Congressman? Tama po yun, pero sa totoo, hindi naman natin kailangan siguro maghintay pa ng isang panukalang batas. Tingin ko naman, kaya na po yan through regulations ng ating mga, ng iba-iba nating executive departments or ahensya na maghigpit po sila o magbigay ng tamang guidelines sa pag-alaga, pagkikay-lisensyado at may permit to possess a firearm. Dapat po yung implementing rules po na ginagawa siguro ng PNP dyan, ng DILG, ng ibang ahensya ng gobyerno, pwede na po nila kagad yan amyendahan para masigurado nila na natin lahat na safe, secure po yung mga authorized na mga baril na yan. Hindi na siguro, although sa committee po, pinapaalala natin yan, pero hindi na siguro natin kailangan maghintay pa ng isang bagong batas. Yan naman, by regulation, pwede na siguro magawa ng ating mga ahensya ng gobyerno. Nakakapanglumo lang kasi, Congressman, na yung nangyari sa Tacloban at nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga could have been prevented kung wala lang siguro, kung wala lang naging access sa firearm itong ating mga kabataang ito. Well, maraming salamat po, Representative Roman Romulo, at pasensya na po kayo at naabala namin kayo. Alam pong medyo nahihirapan na rin kayo magsalita kasi may karamdaman din po kayo na iniinda ng kaunti. So, pasensya na po at naabala po namin kayo ngayong umagang ito. Pero napakahalaga po ng mga ibinahagi niyong impormasyon sa amin tungkol dito. Ayan, maraming salamat po. Walang abala po. Anytime po, sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po. Have a good day po. Maraming salamat po ang ating chairperson ng House Committee on Basic Education, Representative Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Panatag ang may alam. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bye-bye sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kakapanayam lang natin kay Representative Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Ngayon naman, dumako tayo dito at alamin naman natin ang kalalagayan ng ating mga magsasaka sa Cordillera o sa CARC, Cordillera Administrative Region, particular dito sa mga farmers natin sa Benguet kasi marami itong mga report na
maraming mga nasisirang mga upland vegetables. Halos hindi nakakarating sa merkado. Nahihirapan na rin yung ating mga farmers dahil sa itong matinding pag-ulan at habagat na nararanasan po nila. Kasama po natin si Dr. Leslie Deligen, na siya po ang officer in charge ng Chief ng Field Operations Division ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Dr. Deligen, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Good morning, sir, at good morning din sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood sa Facebook Live. Opo, maraming salamat po, Dr. Deligen. Napatawag po kami para kamustahin ang kalalagayan ng mga farmers natin dito po sa area ng Benguet. Dahil sa mga napapaulat po na mga nasisirang mga gulay o upland vegetables, nalulugi, cabbage, carrots. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Benguet? So far, umuulan pa rin since nung nag-start pa ang Luis hanggang ngayon na may habagat, hindi pa rin tumitila ang ulan. Pero as of now, umaambon at saka medyo madilim pa rin ang paligid because of the habagat. Alright. Yun, sir, ang situation. So, maulan pa rin hanggang ngayon, Dr. Leslie? Hindi naman masyado na, sir, pero ramdam mo pa rin yung basa lahat ng mga nasa environment. Pag sinabi po kasi nating sabi nating upland vegetables, ano po ba yung mga upland vegetables na yon? Usually, alam naman namin dyan, cabbage, carrots. Meron pa bang iba? Meron po, sir. May mga broccoli, may Chinese cabbage, may lettuce. Meron din kaming mga pechay, kamatis. May mga kamatis din po kami dito. Yes. And then, yung mga leafy, and then yung mga root crops natin, patatas. Aside from carrots, may radish. Alright. Yung mga salad. Salad ang tawag namin. For our lowland, tawag namin doon mga pakbet. Parang pakbet. Yes, sir. Okay. Pero, kamusta yung mga magsasaka natin? Kasi talagang, yung mga magsasaka natin nahihirapan dahil nga po sa epekto nitong habagat. Ano bang tulong na naibibigay ng DA ngayon para maibsan ang kinaharap ng ating mga upland farmers, Dr. Leslie? May dalawa kaming naka-position na lagi-lagi naman ito yung aming strategies. Yung seed reserve namin, may seed reserve kami na readily available. Ang yung sinabi ko, yung mga broccoli, cabbage, carrots. May mga seed reserve kami na sa panahon ng kalamidad at typhoons, pinamimigay ito, pinamamahagi sa mga farmers namin para agad silang magtanim yung mga nasirang mga tanim nila. Secondly, meron din kaming ginagawang marketing assistance through our AMAD. Ito actually na-intensify ito simula nung fuel crisis. Okay. And then ngayon na naman na may mga calamities tayo, in-intensify ulit natin. And then so far may mga kadiwa na mga ginawa ng ating agency, syempre with the help of our LGU na laging nandyan na tumutulong sa mga farmers din natin. So far, merong from August 1 to August 15, may 15 kadiwa na ginawa. Yung mga binenta dito, yung mga upland vegetables na umabot sa 12,000 kilos na. And it helped around 37 farmer cooperatives. So
meron ding market linkage na ginawa sa mga FCAs para sa mga FCAs natin. Okay. Yan, mga ganon. Pero ano po bang anong mga bayan o probinsya masasabi sa ilalim ng Cordillera Administrative Region nang talaga naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang bagyo? At first, ang akala namin dito, ang pinaka-affected talaga kasi yung habagat kumpara sa Luis and Maymay is medyo malakas siya tsaka constant yung lakas ng ulan. Ang tinitignan namin, binabantayan namin noong una is yung Abra. Okay. Kasi doon talaga dumaan yung bagyo and then we're looking at Kalinga and Apayao. Unfortunately, natamaan yung northern part ng Benguet. Which is yun po sir ang pinakamaraming doon talaga nanggagaling yung mga pagkain nating mga gulay na binababa sa Metro Manila. So ang pinaka-affected talaga is the province of Benguet na dito sa nakita namin is na-report. Yes. Actually, these are reported and validated already. 300 million worth of products, crops from the province of Benguet. For Abra, may 51 million worth din ng crops. Usually, ang mga ito is yung mga mix na yung corn, sa Abra, corn, highland and lowland vegetables. Ito naman yung natamaan naman sa Abra is yung malapit sir sa Abra River. And then for the mountain province, which is yung boundary ng mountain and Benguet, mountain province and Benguet, may around 19.1 million worth of products din, highland vegetables na na-damage. Alright. Yun po yung tatlong provinces na yun sir ang pinaka-affected talaga. So ang pinaka-affected talaga primarily Benguet, tapos naka-affected rin sa Abra. And then, yes, sir. ano yung isa, Dr. Leslie? Mountain province. Mountain province. And then parts of yung Bauco sa Mount Data. Banda ng Mount Data Hotel. Okay. And ulitin ko lang yung figures na nabanggit po din nyo, Dr. Leslie, yung damage sa agriculture sa Benguet, umabot sa 300 million pesos? Yes, sir. 300,920,000 to be exact. Wow. And of course, sa Abra, 50 million. Corn 51. yan, corn at saka iba pang mga lowland vegetables. And then mga high value crops, mga vegetables, sir. Oo. At ito naman, ang naging sa kanila is yung malapit sila sa Abra River. Yung sa Abra naman. Dahil umapaw yung Abra yes, River. Sir, yes. Yung mga, yes. And the next is yung Mountain Province. Tama ba? In yung Mountain Province, which is 19.1 million. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, mayroon na bang financial assistance na binibigay ang DA? Bukod po doon sa nabanggit po ninyo kanina na mga seedlings at tulong na ginagawa po ninyo, yung DA mismo ay nakikipag-communicate po ba sa inyo para makapagbigay naman ng financial assistance para dito sa ating mga upland farmers? For the financial assistance, wala pa. Pero may na-approvean na propose actually na tulong sa mga high value crops. This is galing sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Inaantay lang namin yung go signal and then of course yung list ng mga high value crops. This is true to all, hindi lang yung mga affected na farmers pati yung mga hindi apektado. Yung binibigay ng regular na binibigay ng Department of Agriculture na PAFP together with the of course yung sa LGU, kasama namin ng LGU sa pag-implement ng mga ito. Alright.
siguro pwede rin pumasok dyan ng Philippine Crop Insurance Corporation kung nasa registry sila ng Philippine Crop Insurance Corporation. Yes, sir. It is one of the strategies din na ini-implement noon pa. Kaya ini-encourage namin yung mga RSBSA registered na mga farmers namin na mag-register sa hindi lang sa RSBSA kundi sa Philippine Crop Insurance. Meron yung crop insurance, lumapit na rin sa kanila nagkaroon sila ng office somewhere sa Bugyas para mas madaling matulungan yung mga farmers doon. Alright. So sa ngayon po, kasi ang nakikitang problema bukod sa yun nga, nabubulok yung mga gulay, nasisira, hindi agad na ibababa sa merkado. May ugnayan din po ba kayo sa mga private traders para maibaba agad at masiguro na fresh itong mga gulays na ito? Kasi hindi po ako masyadong maano sa proseso, pero pag nabasa kasi yan, madaling mabulok na po, Dr. Leslie. Yes, sir. Pag nabasa ito at dinala dyan sa NCR na medyo mainit, madali siyang mabulok. Ang terminology dito ay nalulusaw. Nalulusaw yung mga gulay. Meron naman, may mga existing kasi dito, sir, na group of trackers dito sa trading centers, sa trading post, sa mga private trading centers, and then sa BABTC dito sa La Trinidad na may group of trackers. We also communicate with them. Kaya kanya nga lang, syempre, sila, hindi, nung nakaraan kasi, hindi rin natin sila mapilit na bumili. Bumili ng gulay at saka naidalhin dito sa Manila. So, yun, nag-result ng mga ganyan na tinapon sa kalsada because unfortunately, hindi nabili lahat yung produce. Alright. So talagang nakikita po din nyo kasi at itong habagat mukhang magtatagal pa. So yes, sir, we are expecting until siguro as per our consultation and communication with Pag-asa and yung mga ibang kasamang agency, parang ang tinitingnan namin is hanggang September pa to. Wow. October, medyo bababa na rin yung ulan, which is yun na naman ang magiging problema natin. Baka mawawala na naman ng tubig because of the El Nino. Impending El Nino. Yes, So, sir. parang ganun, parang nagkakatotoo yung Dr. Leslie, yung kasabihan, napakahirap maging magsasaka. Dahil pag tag-init, ang kalaban mo, tagtuyot. Pag tag-ulan, ang kalaban mo, pagbaha at landslide. Nabubulok yung gulay. Tama po, sir. Speaking of landslide, yun din po ang mga reason kung bakit medyo nahihirapan yung mga farmers din natin na magdala ng kanilang mga produkto from their site to the market because of the landslide sa mga kalsada. Kahit nakikita natin sa TV na agad-agad naman yung mga LGU with the help of the farmers din, ginagamit ang sarili nilang mga truck and equipment para malinisan lang yung kanilang mga kalsada. Ganun pa rin, medyo may effect pa rin sa oras and then sa araw yung pag-deliver. Okay. May extend siya. Alright. Well, we pray, we hope and pray for the best para sa Cordillera, sa CAR at Yes, sa mga sir. kababayan sa Thank Benguet. you po. And we hope and pray na makabangon po kayo kaagad sa tulong po ng Department of Agriculture, CAR, at sa whole of government approach. Tulad ng sinasabi ng administrasyon, it's a whole of government approach. Dito natin dapat makita, Dr. Leslie, yung Yes, whole of sir. government approach. Hindi lang DA CAR, hindi lang LGU ng Benguet, kundi lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Napakahalaga po kasi ng role ng ating mga magsasaka sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino, lalo na dito sa Metro Manila. Maraming salamat po, Dr. Leslie. Mag-iingat din po kayo. Ingat Yes, din sir. po kayo.
Thank you po sa pag-invite sa amin for this short interview. Opo. We'll see you soon. Will Susan, at sana maulit ito. Kukuha kami ng update ulit sa inyo, ha, Dr. Leslie? No problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ang ating pong officer in charge ng Chief of the Field Operations Division ng DA, Cordillera Administrative Region, Dr. Leslie Deligen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po itututok pa rin sa epekto ng habagat, ano po yung pag-ulan, at meron tayo may binabantayan ngayon, ang Pag-asa, may bagyo na binabantayan, namuuna yung bagyo. Kung hindi ako nagkakamali, pangalan to Neneng. We have to confirm that. Pero Neneng ang alam kong pangalan nito. At isa pa ito sa mga nag-i-induce ng habagat dito sa atin. Isa na rin ito sa maaring nag-trigger ng tinatawag na red alert o red rainfall warning sa Metro Manila. Kasi bago po ako magprograma, talagang makailang beses ako nakatanggap ng alarma. Nagsasabi na red rainfall warning ang Metro Manila bunsod sa southwest monsoon o habagat. Pero kabilang din sa red rainfall warning ang mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Kaya binabati ko ang mga taga Macabebe. Kamusta na po kayo? Last time na nagkausap tayo, na-interview natin sila. Hanggang ngayon, baha pa rin doon. Ilang linggo na. Ang mga taga Sapang Bato sa Angeles City, binabaha din. Kamusta kayo dyan? Sean Kyle Flores. And of course, ngayon, kasama po natin dito, kakamustahin naman natin ang mga taga Bulacan. Mamaya susubukan natin kamustahin ang mga taga Bulacan dahil isa rin ang Bulacan talaga naman sa naapektuhan nitong pag-ulan na sanhi ng habagat. Marami pa ring mga lugar ang maaring lubog sa tubig, baha. Dahil dito may red rainfall warning na naman tayo. At inaasahan, sabi nga po ng Pag-asa, baka mamaya hanggang bukas or Friday. Dahil nga may bagyo pang binabantayan. Hindi lang isa Hindi lang isa. Kung di ako nagkakamali, 3. 3. Alright. Kung may oras pa ho tayo mamaya, susubukan natin makipag-ugnayan muli sa Pag-asa para ma-monitor natin yung lagay ng 3 bagyong ito. Kung may oras pa ho tayo sa ating programa, para malaman natin ano bang lagay nung nung 3 lagay na sama ng panahon na binabantayan, at siya talagang nag-i-induce, nagpapalakas ng habagat. Ilang linggo na to? Pangatlong linggo na to, itong pag-ulan-ulan na to. Pangatlo na to. Oo, tinutubuan na po ako ng hasang. Okay. Malapit na ako tubuan ng hasang. Tinitignan-tignan ko, sinisilip-silip ko yung balat ko, baka tinutubuan na rin ako ng kaliskis, Ayan. O baka yung kapitbahay ko, sinisilip ko, baka maging sirena na siya. Lalo-lalo na kung puro ba baha ang dinadaanan mo araw-araw sa loob ng 2-3 linggo, 'di ba? Di ba may mga video pa nga tayo nakikita sa social media.
pumapasok mga tilapia sa loob ng bahay, 'di ba? Dahil yung katabi yung malapit sila sa fish pond. So pag nag-o-overflow, bumabaha, nag-o-overflow yung fish pond, nakakawala yung mga tilapia o yung anong nangyayari, iba pumapasok sa mga bahay. So nakakalibre sila ng pananghalian tsaka ng hapunan. Okay, pumapasok yung tilapia sa loob. Minsan nga meron ako nakita hito eh. Oh, yan ako. Yung mga kapangpangan diyan mahilig sa hito maski na hindi ba? Inihaw na hito, ginataang hito. Tago nakakagutom tuloy. Inihaw na hito. Nako, tapos merong kamatis, no? Tapos may bagoong, nako, tapos may chili. Nako, sarap. Kung libre. Okay, di ba? Pero siyempre, ingat po yung kanina kausap natin sa unang bahagi ng ating programa, ang ating kagawaran ng kalusugan sa panguna ng bagong talagang kalihim, Secretary Edwin Mercado. Yung natin, yung issue ng sakit na nakukuha, sa tubig baha, lalo na expose na ang publiko, ang mga komunidad sa mahigit na 1 linggong ganitong sitwasyon. Baha sa maraming lugar, di ba? Lumulusong, hindi mo maiiwasang hindi lumusong sa baha. Okay? Dahil sa sitwasyon, meron naman tayong ibang mga kababayan na talagang enjoy sa baha. Talagang nagsiswimming pa, nagda-dive pa, nagti-TikTok pa sila habang nandoon, sumasayaw-sayaw, nagda-dive. Mag-ingat lamang po kayo, baka mamaya meron na kayong leptospirosis. For example, meron ako isang kilala dito, nagkaroon na siya ng leptospirosis. Hindi mo maalis na magkaroon siya ng trauma, di ba? Kaya nakakatakot, kaya nag-iisip siya bago niya itubog yung daliri niya, yung hinlalaki ng paa niya dun sa baha, nag-iisip siya ng mga 10 beses. Di ba? Kaya kayo, sabi nga niya, napakahirap magkaroon ng leptospirosis, lalo na kung late mong nadiskubre. Nako, talagang po yan, hindi po biro yan. Mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay pinabayaan. Kaya kayo, yung mga lumulusong po yung mga kababayan natin lumulusong sa tubig baha, alam kong hindi nyo naman talaga gusto na lumusong sa baha. Napipilitan lang kayo dahil nga wala kayong magagawa. Kailangan nyo lumusong di ba? Kailangan nyo pumasok sa trabaho. Kailangan nyo maghanap buhay. Kailangan nyo bumili ng mga pangangailangan ng pamilya. Kailangan nyo lumusong dahil nasa loob na yung tubig baha Pero mag-ingat po sana tayo. Yung gamot, doxycycline, kung pwede, bumili kayo, meron kayong stock sa bahay. Okay? Para inumin niyo, panlaban po yon sa leptospirosis. Yung mga paa nyo, yung paa, binti, hita, wag na kayo lumusong kung merong sugat. Kasi madaling pumasok doon yung leptospirosis. Yun namang mga naglalalangoy sa baha, na ginagawang swimming pool, ang baha, nagtatatalon, nagti-TikTok, nagtatatalon. Hindi porke wala kayong sugat sa katawan, sa paa, sa binti, sa hita, hindi na makakapasok ang leptospirosis sa inyo. Pwede po yan pumasok sa mata, sa ilong, sa tenga. O sa mata, lalo na sa mata. Kaya siyempre, pag lumalangoy ka, hindi mo maiwasan na bukas ang mata mo, papasok yung dumi, yung leptospirosis sa mata mo. O kaya makakainom ka kahit papaano ng tubig na galing sa baha. Maaaring maging cause po 'yan ng leptospirosis. So mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo, hindi po biro 'yan. And of course, hindi lang 'yan. Sa tagal ng panahon na nalulubog sa tubig baha ang ating mga komunidad, maaari rin magkaroon ng tinatawag na gastrointestinal diseases. Ano yung mga gastrointestinal diseases? Yun po yung mga sakit na nakukuha dahil sa maruming inuming tubig. Ngayon, paano nagkakaroon ng maruming inuming tubig? Kapag yung pong mga tubig na pipe na tubig na pumapasok sa inyong mga bahay, pagbutas po yan, tapos baha, papasok yung tubig baha doon, tapos bubuksan nyo yung gripo nyo, siyempre, lalabas yung tubig doon. Hindi nyo naman makikita yun Hindi nyo makikita kung ordinary tap water lang, iinumin nyo ngayon. Doon nyo nakukuha yung mga gastrointestinal diseases, di ba? Yung diarrhea, kung ano-ano pa na sakit, di ba? So, napakahirap. So, kinakailangan, kung talagang hindi maiwasan, mga mineral water na lang ang bilhin ninyo. O kaya yung mga distilled water, mineral water. O kaya,
kung walang available, magpakulo muna kayo ng tubig. Magpakulo muna kayo ng tubig. Ha? Okay. Kami nga lang Kami lang. Sa amin, wala akong mineral water na binibili, pero meron akong filtration system. Portable filtration system. 3-level filtration system. May filter, may 3 filter. Doon sa unang filter, napansin ko, wala pang 3 araw, madumi na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Dati nung hindi pa ho nag-uulan, nagbababaha, inaabot ng 1 buwan bago dumumi yung filter ko. Nung chinek ko, nung pinalitan ko yung filter, kasi madumi na, pinalitan ko bagong-bago. Wala pang 1 linggo, maitim na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Madumi. So, kinakailangan pakuluan yung mabuti o hanggat maaari, magkaroon kayo ng filtration system na sasara sa dumi, or bumili na lang kayo ng mga distilled o mineral water na nasasala ng mabuti yung tubig kung may pambili. Di ba? Kung wala, magpakulo kayo ng tubig para sigurado. Naku, napakahirap pong magkasakit ngayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. O yung ating mga overseas Filipino workers. Overseas Filipino workers, Filipino seafarers, gayon na rin sa ating mga Filipino diaspora, yung mga non-resident Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo na may mga kamag-anakan sa Bulacan. Eto na, makakasama na po natin ngayon ang ating head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, Ginoong Lucban, at welcome sa programang Global na Tayo. Opo, magandang umaga po at lahat sa tagapanginig po ng ating Global na Tayo. Nako, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ginoong Lucban, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Bulacan, lalo-lalo na sa epekto ng matinding pagulan sa Ninang Habagat? Opo, tama po kayo dyan. Sa apekto po ng hanging habagat at ngayon ding nararanasan natin na ito'y nila ng ating Tropical Depression Neneng, ito po ay nakapagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong magdamag at hanggang sa pangkasulukuyan tayo po ay nakakaramdam po ng moderate rains sa halos po sa buong Bulacan po. At sanhi po nito ay nakita po natin sa ating mga kailugan, sa ating mga waterways, na talaga naman pong mataas. Ang level po ngayon, nasa orange warning po tayo ng ating mga kailugan at gayon din ang agos nito ay may kalakasan. Alright. So dahil na rin po rito, idagdag na rin po natin, ay aminado po tayo na nakapagpabigat na naman po ito ng sitwasyon ng ating mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng Bulacan. Alright, when we say iba't ibang lugar ng Bulacan, ano po yung mga particular na iba't ibang lugar na yon? Opo, una na po rito, itong area po ng ating coastal areas, ito po yung unang-una, yung Kalumpit. At ganun na rin po, ang tubig ng Kalumpit po ay kumakalat din po sa Malolos, Paumbong, at Hagonoy at Bulacan. Ito po yung primary na naaapektuhan nito. Dahil po sabihin na natin unang naapektuhan na ang Kalumpit, maliban po sa pagganitong dire-diretsong pag-ulan, meron din po kasi tayong dalawang factor pang kinokonsidera. Ito po yung unang-una, yung back flooding natin. Ito po kasi yung backwater flooding na tinatawag, na kung saan yung galing po ng tubig ng San Miguel, ng Nueva Ecija,
Pampanga at Tarlac, ito po'y bumababa sa area ng Kalumpit. So yung backflooding, kapag meron naman po tayong mataas na level ng high tide, katulad po kanina, bandang 2:00 po ng umaga, tayo po ay nagkaroon ng 2.79 feet. So yung tubig na ito po, pag nagkasabay yan, yung backflooding tsaka yung taas ng level ng high tide, mabilis po na maapektuhan tong ating coastal areas na mga bayan na nabanggit po natin. So, kaya may kataasan po. Kaya may marami tayong popular na naipapakita rito, lalo na sa area ng Kalumpit. Alright, matanong ko lang po, sir, ano ba ang mga ilog na binabantayan ngayon? Opo. Maliban po dito sa pinaka-primary na ilog ng Bulacan, ito po yung Angat River, na ito nga po yung nagbabagtas na sumasalubong sa Pampanga River at nakakapekto sa mga coastal areas. Higit din po natin binabantayan yung unang-una na ito po yung ating Marilao River. Itong Marilao River po kasi, ito po ay nanggagaling ng bundok ng Rizal, area ng Caloocan, at bumababa po ito papunta po sa San Jose del Monte. So pag ganito pong tag-ulan, mapapansin po talagang malakas din po ang nagiging agos dito at bumabagtas po ito ng San Jose del Monte at mismo ng Marilao at bababa pa ito ng Bukawi. Kaya talagang ito po yung mga apektado nating lugar dito. Wow, okay. Opo. So, isa pa yung ating Santa Maria River. Ang Santa Maria River naman po, kung titingnan to, nagmumula po yan sa bundok ng Norsagaray at ng San Jose del Monte. Yan po ang binabagtas niyan. At babagsak din po yan ng Santa Maria River, ng Santa Maria, Bukawi. At minsan po, nakakapagpadulot na rin po yan ng mga katubigan sa area ng Bukawi at Balagtas para hindi po makalabas yung tubig. Alright. Sa ngayon po, sa nangyayari ngayon at sa naiulat po niyo sa amin, may mga evacuation centers po ba tayong nakatayo? Opo. Ang ating evacuation center po ay halos 2 linggo na po na activated. At ito po ay naglaman na nung kalakasan last week ng about 11,000 na individual, pero ng weekend at sila po ay medyo nagbalikan. Sa pangkasalukuyan po ay meron po tayong nasa 4,780 pa na mga displaced person na tinatawag po natin. Pakiulit lang po for confirmation, Ginoong Lokban, yung figures. Opo, nasa pangkasalukuyan po ay nasa 4,788 para to be exact. Ito po yung huling record natin kagabi. Pero inaasahan po natin to na dahil po sa pagtaas na naman ng mga kailugan natin, itong mga level ng baha, ay madagdagan po ngayong umaga ito. Wow. Yung figure na yan, families po yan o individuals? Individual po. Individual po, opo. Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang tulong mula sa national government, yung coordination ng provincial government sa national government para matulungan naman po kayong makaagapay sa sitwasyon? Opo. Unang-una na, malaki po ang pasasalamat ng ating lalawigan, lalo na ng ating Chairman, Governor Daniel Fernando, sa ating DSWD, ang ating National DSWD, na nagbigay po sa atin ng tulong na mga relief goods. At ito naman po, kasabay na rin po ng aming naiprepara ng mga stockpile natin, ay ito po ang napamimigay natin sa araw-araw na pagbambabud namin sa mga barangay. Ito po ang ating mga pinamimigay. Alright. So, gayon din, nakikita rin naman po natin na yung DPWH nahihilingan po ng ilang mga bayan natin para magkaroon po ng clearing operation sa mga waterways. At nakikita naman po natin na kahit talagang umulan mabagyo ay tumutulong din po sa atin ang DPWH. Pero at this point in time, Ginoong Lokban, nag-declare na ba na state of calamity ang probinsya? Opo. Ang konseho po ay nagmeeting na po ng Biyernes at
na iparekomenda na po sa panguna ni Governor Fernando, ang aming chairman po ng DRMC, sa ating pong sangguniang panlalawigan ang deklarasyon po ng state of calamity. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, ito po ay i-aproba ng ating sangguniang panlalawigan. So na-recommend na po ni Governor Opo, Fernando. ng DRMC Council po. Na-recommend na ng NDRMC Council yung state of calamity. Opo, Sa kailangan lang sanggunian. po kasi ito ay mayroong atas na manggagaling sa sangguniang panlalawigan. Para ma-access nyo yung quick response fund, Ginoong Tama po Lakman. kayo dyan. Opo. Mapakahalaga. Pero, ito bang pagbaha at saka yung pagtaas ng ilog, may kinalaman ba rito yung mga dams na maaaring makaapekto sa Bulacan? Sa pangkasalukuyan po, ang ating dams po, ang taas pa lang po nito ay nasa 186.5. So kapag ganito pa lang po ang taas ng dam, ang spilling level po ng Angat River ay nasa 210 pa. So masasabi po natin na wala pa pong paglalabas ng tubig ang Angat River, at yung dalawang dam naman na nasa ibaba nito ay yung Ipo Dam at yung Bustos Dam. Sa ngayon ay parehas lang po na overflow yan. Wala po silang control sa tubig na masasabi. Yung naire-report po na releases po nila ay negligible pa lang po. Less than 200 CMS lang po ito. Ito'y regular lang po na daloy ng mga tributaries na bumababa po sa Angat River. So ito yung Ipo at Bustos. Kasi wala itong sabi natin control gates. Opo, wala pong control to. Yung gate po nila ay hindi po masasabing nakakapagbigay ng malakas na agos dahil yung taas lang naman po nila, lalo na yung Ipo. Ayan po ay ginawa lang po para sa distribution ng tubig. May overflow lang po na regular yan. Gayun din naman po ang Bustos Dam. Sira po yung mga po nila ng mga rubber gates, nakababa lang po yan, naka-deflate lang. So overflow lang din po ng tubig. Kahit maglabas pa po sila ng sluice gate, ay mababa lang po na volume na ilalabas nila. Regular lang din po na galing sa tributaries. Kamusta naman po ang kalusugan ng ating mga kababayan na apektado talaga ng pagbaha? Lalo na yung sa evacuation centers natin. How is their health? Paano po ang tinutugunan nito? Kasama ba natin dyan ang ating municipal health o ang ating provincial health office together with the Department of Health? Opo, yung mismong provincial health office po natin ay last week po ay nagpababa po ng white alert sa kanilang mga sa ating district hospitals, gayon na rin po sa ating mga RHU, yung regional health units po natin, para po masigurado ang malawakang pagbabantay sa maaaring mga apektuhan ng leptospirosis, at meron din naman po silang ginawa ng pamimigay ng doxycycline para po sa preventive po ng pagkakaroon ng leptospirosis. Sa ngayon po, wala pa namang reported increase. Wala pa po na naitala ang ating PHO na meron na po silang naging pasyente po. Ayun, that's good news. That's good news. Paano po yung inuming tubig malinis? Hindi ba naapektuhan yung ating clean water system, Ginoong Lukban? Yung sa ating water system po na medyo ang Bulacan po, lalo na yung area ng San Jose del Monte, ay malaki po ang problema po nila sa ating water system dahil hininto na po ng prime water na kung saan ito po ang source dati nila ang pagbigay ng tubig sa kanila dahil nga po isang napakalaking problema ng naging lokalidad nila tungkol sa source ng water. So minarapat na nahinto muna. Kaya distribution lang po ng mga fire truck natin, ng mga water tanker ang nangyayari po ngayon sa San Jose del Monte, tsaka yung water harvesting na tinatawag. Ito po yung pag-ipon ng tubig ulan. At karamihan po rito talaga ngayon sa area ng San Jose del Monte ay bumibili na lang po ng mga mineral water o tubig na maiinom para sa pangkalusugan nila. Okay. Pero wala pa naman po tayo na monitor together with the Provincial Health Office na pagtaas ng sakit ng gastrointestinal o yung sakit na nakukuha sa maruming tubig. Wala pa naman pong na-report na ganun po o naitala ang ating Provincial Health Office. Alright.
With that, Ginoong Lukman, ako maraming salamat po. Alam kong ilang linggo nyo na, pag ilang linggo na yan, na nararanasan nyo talaga na halos baha everyday, di ba? Opo, with honesty po, minsan nakakalimot na po kami kung dumaan na ba yung Sabado o Linggo. Kaya para bang araw-araw po ay Lunes kami rito dito sa ating DRRMO. Hindi na po namin pinakikinggan kung may pasok wala. Ang ating pong mga responders po rito ay araw-araw na halos po narito. Baka naman kayo naman na magkaroon ng mag-suffer ng patig, mahirap naman kung kayo pa ang magsasuffer ng patig dyan, Ginoong Lukban. Ganun na po. So sa panalangin na lang po tayo umaasa na kapag tayo na tumutulong sa iba, tayo hindi po tayo pababayaan ng may kapal. Oo, kasi di ba, Ginoong Lukban, mayroong mga insidente na kung saan yung mga rescuers nasasawi dahil sa pagtangkang iligtas yung ating mga kababayan. Ganun na nga po. At sana po maramdaman din po ito ng national agency natin, yung aming sinusulong na Magna Carta para tayo naman po ay mabigyan proteksyon ng ating national agency. And we support you on that sa Magna Carta na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Ginoong Manuel Lukban, sa oras sa pinagkaloob nyo. And more power sa inyo. At syempre, mag-ingat din po kayong lahat dyan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Si Ginoong Manuel Lukban, ang ating pong head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama na yun ng ating katuwang sa production side, ating executive producer, Miss Jam Season. And of course, at Master Control, si Miss Susan Aison. Ito, makukuha ko na to ng buo. Sa Wirecast, si JP Lomuntad. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At antabayan na ng mga susunod na programa pa rin dito sa Radyo Pilipinas World Service, especially our English service platform, ang programang Dateline Malacanang kasama si Erwin Peñano. Muli po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.